J. Layug, former DOE Undersecretary at Energy Expert. Makasama ho natin attorney live kayo sa RMNDZ XL Manila. Si Radyo Man Lourdes, good afternoon. Magandang hapon, Lourdes, at sa lahat ng iyong mga tagapakinig at iyong mga taga-subaybay. Attorney, sandali sa mga nangyayari po ngayon, kasi maraming lumalabas, no? Maibabalik pa ba yung dati? Alam nyo, Lourdes, medyo, ang sabi ko nga sa ibang interview, medyo mahirap na kung bumalik yung dati. Dahil yung pagkasira po, no, dulot ng gera dun sa Middle East, medyo malawak po, no? At tinamaan ho yung mga facilities na in other words, long-term talaga yung impact sa ating lahat. Sandali, attorney, parang from 45 to 60 pesos dati na mga petroleum products, ngayon nasa mahigit 100 or less 100, hindi na ba ibabalik yung dati na yon? Well, sa nakikita ko ho, no, dahil patuloy yung sigalot, baka ho hanggang year-end, medyo mataas yung presyo ng ating langis. Ano pong dapat gawin ng gobyerno kung tuloy-tuloy po ito? Yung mga manggagawa nga po, hindi po nadadagdagan ng sahod. Opo, alam nyo, kapon, nandun po ako sa House of Representatives, no? From 9 a.m. hanggang alas 10 ng gabi. At naglatag po ang iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan ng iba't ibang measures po, no? At mga tulong na ayuda sa iba't ibang sektor, no? Kasama po ang ating manggagawa, ang fishermen, farmers, transport sector, mga jeepney drivers ho natin. Madami hong nilalatag ang pamahalaan at unti-unti ho pinapatupad na ho nila. Sabi ho kasi sa international naman, no, kahit ho may mga pag-uusap, no, between Israel, US at Iran at pinayagan yung mga barko natin na makadaan doon, wala ho bang impact yun, Attorney Jay, sa sitwasyon natin ngayon, or matagal pa rin talaga nating matitikman yung ginhawa noon? Actually ho, yung impact nung anunsyo last week mag-uusap, nag-reflect na ho today, no, ngayong araw. Makita nyo, bumaba ang presyo ng diesel, no, by 20 pesos at ang gasolina. Yan ho yung dahil last week nag-anunsyo sila na may ceasefire. No, so ngayon naman ho, for next week, babantayan ho natin kung ano naman ang naging paggalaw ng oil prices this week. No? Ang nakakalungkot ho ay kahapon, nakita ho natin lahat na dinig. Tama. Na ito namang US nagbabala. At sila naman daw ho ang magsasara ng Strait of Hormuz. No? So, yan ho, yung mga ganyang pag-aanunsyo, mga hakbang, yan ho yung hindi nakakatulong sa ating lahat. So sana ho hindi mangyari. Otherwise, pataas na naman ho next week. Wala ho ba kayo nakikitang malinaw na sitwasyon sa pagitan ho ngayon ng US, Iran at Israel? Ngayon ho kasi pataasan ng kanya-kanyang pananaw kung sino ang tama o hindi. No? At mahirap po masolusyonan yung problema nilang lahat. No? Ang aking sinusulong ay huwag na ho tayong umasa sa oil. No? Dahan-dahan ay isipin natin kung anong iba na lang natin gagamitin instead of oil. No? Mag-electric vehicle, mag-electric burner, yung pagluluto ho. No? Imbis na LPG gamitin, kung pwede ho, kuryente na lang. Para naman ho, mabawasan yung paggamit ng langis. Pero yung electric vehicle po, saan nyo naman po isasaksak yun? Hindi po lahat na mga gas stations meron pong saksakan na, attorney. Opo, ngayon po, dumadami na ho siya. Lahat ho ng malls, meron na hong charging station. At pinangako naman ho ng pamahalaan na dadami po ang infrastructure sa charging station dahil dumadami na ho talaga ang gumagamit ng electric vehicle. Yung presyo ho, baka naman ho hindi rin po matansya ng gobyerno. Ngayon po, naka-fix po siya. No? 25 pesos per kilowatt hour yung pinakamalaking nakita ko. No? So talagang mas mababa compared dito sa presyo ng langis. At kung meron naman kayong solar sa bahay, libre po ang inyong pag-charge dahil ang ginagamit nyo ho, yung sinag ng araw. No? Yun yung wala kayong babayarang kuryente pag ganyan. Opo. Ano po ang inyong basa na hindi na isama kahapon yung excise tax sa CATS sa diesel at gasolina? Alam nyo, ang paliwanag ho ng DBM at ng DOF, binabalanse ho nila yung koleksyon at yung paggamit ng koleksyon dun sa mga tunay na nangangailangan. No? Mas gusto ho nila, kolektahin na lang sa atin yung VAT at sila na ho magdi-distribute ng mga ayuda sa mga tao talagang natatamaan ito. Yun yung paliwanag ho nila. No?
kung maayos naman ho yung pagtutulong at pag-aayuda, di walang problema ho dyan. No? Pero at the same time, sana ho, ang aking sinusulong naman ay kung pwedeng bawasan ng kaunti. No? Dahil excess naman na ho talaga yung koleksyon nila sa VAT ngayon. No? Baka naman pwedeng bawasan no, from 12 to 10 or 8% para naman maibsan tayo ng kaunti. Eh kaya lang ngayon po yata natin malalaman kasi ngayon daw pag-aaralan ito, attorney. Pag-aaralan ho nila, nabasa ko ho, ang Opo. mawawala sa pamalaan itong excess tax on LPG, mga 4.1 billion pesos. No? Pero ho, yung excess collection, dahil tumaas ang oil, mga 13 billion ho. No? So malaki pa ho yung kinikita ng pamalaan. No? Meron pa ho talagang, meron pa tayong espasyo para bawasan ng kaunti yung kinokollect nila para naman madama nating lahat. Attorney, bilang dating nasa DOE rin, ano, at may ganitong sitwasyon, sabi nyo kanina, sa inyo lang, isinusulong nyo, iwan na natin paggamit nung like lipat na tayo sa electric. No? Ano pa yung mga pwedeng gawin ng ating pamahalaan at ng ating mga kababayan para hindi po namin maramdaman yung krisis na ito? Well, alam niyo ho, halimbawa ho dito sa ating mga kalye, no, lalo na ho sa EDSA, kung pwede ho, at nasabi na ho ni DPWH Secretary, no, gagawin ho niya yung infrastructure para mas mainam na gumamit ho ng bisikleta, halimbawa. No? Pangalawa ho, palalawakin nila yung frequency ng ating MRT, LRT. No, para ho mas madali na natin gamitan. Pangatlo, alam niyo ho, yung rapid bus transit system natin ngayon sa EDSA ay ayusin po at palaganapin pa, no? Dumami pa ang mga bus para at least itong mga kababayan natin mapanatag na kahit nagbubuso sila maayos yung paggamit. MRT, LRT, hindi naman ho, attorney, sorry pero di ba sabi nga nila, itong mga taga Metro Manila parang kayo lang yung anak ng Diyos ha. Di ba? Kasi parang, di sir, di ba? Di ba naging issue ngayon na, bakit nagbabayad kami ng para sa MRT, mga taga Metro Manila lang naman yung dyan. So, parang ang punto kasi like ito, paggamit ng bisikleta, napakadelikado rin po ngayon kasi sa kalye ng bisikleta. Oho, pero kung mabawasan ho yung kotse, na ginagawa na ho ngayon, no? Kasi nga ho, madami na hong gumagawa ng work from home. So, mas mababawasan ng kotse, baka ho mas mainam ho na gumamit nga ng bisikleta. No? Sa ibang, hindi ko naman ho nila lahat. Opo. Ito yung mga alternatibo na pwede namang gawin. Carpooling ho, isa pa yan. No? Imbis na isa-isa ho tayo lahat sa kotse, ay mag-usap-usap ang magkaka-opisina, pwede magsabay-sabay tayo para mabawasan, no? Mag-sharing tayo ng cost, no? At mababawasan pa yung gastusin natin. Oo, magandang yun, ideya, attorney, no? Sabi ni Pangulong Trump, hirapan kayo maghanap ng gas, gasolina, diesel, petroleum products sa amin. Sa kanya raw magano. Well, dito kayo sa Amerika, bumili? Ang maganda kong balita ay nakita naman ho natin nag-angkat bigla ang TNOC. No? At sumubok ho sila na bumili. At nakabili ho. No? Yun ho yung magandang panimulain. Ibig sabihin na na-try na ho ng pamalaan. Kung talagang magkakagulo at hindi pa rin maayos ang sigalot sa Middle East, di mag-angkat ho na mag-angkat at sa tulong ho ng private sector, at least yung supply ho, meron na tayong pagkukunan sa ibang lugar. Attorney, huling tanong ko po, sa opinion niyo ho, maayos naman ho yung pag-handle ng gobyerno sa krisis na ito? Well, sinabi ko na rin ho yan, Lourdes, no? Noong hindi pa inaanunsyo ang National Energy Emergency, medyo lahat tayo nagiging anxious, no? Kasi bakit wala pang declaration, no? Pero simula na nag-declare na ho ang pamalaan, at tinawag na ho sila sa Senado, sa House, no? Ang dami hong ginagawang hakbang, no? Kahit ako ho, hindi ko na masundan. No? Kanya-kanya hong departamento, may kanya-kanyang programa. Buti naman ho at nagkaisa na ho. At ang kailangan lang ho, ipagtagpi-tagpiin natin lahat itong mga iba't ibang hakbang ng pamalaan para integrated po yung action plan at makita ho ng buong kababayan natin na madami hong ginagawa ang gobyerno. No? May inanunsyo ko kahapon, no? Starting this week, may 10 peso discount ho ang ating mga jeepney drivers. So, yung mga ganyan ho, no? Tapos meron ding diskwento ang ating mga farmers and fishermen. No? Ang ating mga magsasaka, may ginagawa din ho ang Department of Agriculture.
madami ho, no? Ang Department of ports po natin binawasan ang toll fee na 1 peso sa mga sasakyan na mag-travel po with agriculture products. So lahat po sila may ginagawa, ipagtagpiin lang natin para makita ko na ng ating mga kababayan. So is it fair, right, na tuloy-tuloy yung ayuda, attorney? Alam niyo ho, on a long-term basis, dapat hindi ayuda. Kasi ho, napakamahal at mas efficient po kung imbis na ayuda binibigay natin, magpalito tayo ng sistema. No? Huwag na tayong mag-rely on oil, no? Bawasan ang paggamit ng diesel at gasolina. Kung pwede ko mag-electric vehicle, hindi lang ho private sector, lalo na ho pamalaan. No? Lahat po ng bibili na sasakyan, iwasan na ho yung oil at diesel para naman kung electric yan, isasaksak nilang ho during the day, may solar naman, mababawasan ho ang gastusin natin lahat. Attorney, sorry talagang kasi bihira kami magkaroon ng guest from Department of Energy. Yung pag-handle po ng inyong mga dating kasamahan naman, no po, sa krisis sa enerhiya, okay lang po ba sa inyo? Pasado ho ba yung mga taga-DOE? Well, alam niyo ho, noong nagsimula ho yung gulo sa Middle East, una kong tinawagan ng ating mga kasama dati sa DOE kasi nangyari na ho to noong 2011. No? At una kong sinabi sa kanila, alam na natin gagawin dyan dahil nagawa na natin to in 2011. Immediately naman ho, yung ating mga kasama doon ay kumilos at nag-isip na ho ng mga dapat na hakbang. At una nga ho nilang ginawa ay mag-angkat. No? Nakipag-meeting sa mga oil companies, tinignan na ho ng Petron kung paano mag-angkat ng crude oil. Dumating ho kagad from Russia. Sinulong na ho natin kagad ang Pantawid Pasada. Alam niyo ho, kami ho nagsimula noong 2011 ng Pantawid Pasada. No? Na ngayon mas pinalawak, no? Ang sabi ho ng Department of Energy, 10 peso discount sa lahat ng ating mga jeepney drivers. So, ginagawa ho nila ang dapat gawin. Alam naman ho nila yan, no? Meron na ho kami plano in 2011. Dapat lang ho patuloy na gagawin at nakikita naman ho natin na nagsusumikap po sila. Okay. Attorney, sa inyo mensahe sa ating mga kababayan. Opo, sa ating mga kababayan, alam niyo ho, hindi madali ang nangyayari sa atin ngayon, hindi lang sa atin at sa buong mundo. Ang una ko lang hong hiling, sana ho, magtipid-tipid ho tayo. Marami hong pwedeng gawin para makapagtipid. Bawas-bawasan ng pag-ikot or mag-carpooling, no? Or mag-public transport. Or kung hindi man ho, mag-isip-isip ho tayo, mag-electric vehicle na ho tayo para hindi na ho tayo tinatamaan pag tumataas ang presyo na langit. Hindi lang ho pribadong sektor, dapat ho pati pamahalaan. Gawin ho natin yan. Attorney, maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayo. Good afternoon. Good afternoon. Salamat, Lourdes. DZ